Ano, nakita mo ba yung video about na food poison dahil lang sa pagkain ng tokneneng? Nakakapagod tong araw na to. Ang hirap ng lesson. Tapos parang nagugutom na ako. Nakakain tayo, nakagutom na ako. Bago pa naman. Sige, tara. Tara, baka na lang, 7-7 na lang tayo. Seafood na lang, wala ka lang. 7 na rin ako. Tara. Sigurado ka ba? Hindi ka dito dito? Oo. Sigurado ako. Nakabasa na ako. Sige, sumama na lang ako. Thank you po. Pabili nga po ng isang tokneneng. Salamat po. Gala muna tayo. Ang baba lang ng kinain. Sige, mamaya pa naman eh. Tara. Ay, nakakapagod naman. Parang masama pakiramdam ko. Uwi na kaya tayo? Diba, uwi na lang tayo. Pero bakit makakapit sa akin na ino yun eh? Siguro nga. Diba, uwi tayo? Sakit ng tiyan ko? Bakit ganito? Hindi kaya dahil sa tokneneng. O ano, napanood mo yung sinend ko? Oo, kapapanood ko nga lang eh. Grabe no, kumain ka lang naman, muntik mo pang ikapahamak. Kaya nga eh. Kaya kailangan mag-ingat talaga sa kahit anong bagay. Eh ikaw, ano sa tingin mo ang dapat natin gawin para ma-prevent ang mga ganong bagay? Hmm, una, syempre, tingnan mo muna kung malinis ba yung pagbibilhan mo ng pagkain. Hindi yung basta-basta ka na lang kakain dahil ayan na yung malapit or dahil ayan yung mura. Pangalawa naman, bukod sa kalinisan ng paligid nito, tingnan mo rin kung paano gumalaw nagtitinda at kung paano niya i-handle mga pagkain na sinuserve sa atin. Pangatlo, syempre, dapat luto talaga yung kakainin natin at hindi hilaw. Pang-apat naman, syempre, nandito rin yung ginamit nating kutsara o yung mga kagamitan. Dahil minsan, doon nanggagaling ang mga sakit na nakuha natin. Kasi marumi pala ito. At panghuli naman, sa sauce na inilalagay natin. Kasi kung hindi natin napapansin, ilang tao na pala ang sumasaw sa ulit ng pagkain nila doon. At may lalong laway na pala.
Oo nga, may point ka dyan ha. Tsaka tama ka nga. Para mas maiwasan natin siya, tayo na rin ang mag-a-adjust minsan. Salamat sa informasyon. See you bukas. Pero, ba't na? Hindi na kami. Uy, ba't di kayo nag-uusap?